May taglay na halina ang bawat pahina. May pangakong sorpresa sa bawat mangbabasa. Sumamat alamin, hiwalay ating pagmasid sa bawat librong bubuklatin. Iba't ibang mundo ang mararating. Alikabok, mga tauhan kilalanin. Alikabok, bawat aral unawain. Alikabok, halika na. Alikabok, magbasa. Patuloy pa rin, pangarap mong kayang abutin. Jomel! Uy, Minda! Ibabalik ko sana tong malikbuang si. Ay, Minda, nagustuhan mo ba yung kwentong bayan ng mga tausog? Oo. Ano yung ginagawa mo? Gumagawa ko ng sulat ko para kay nanay. O sige, pumili ka na lang ng mga libro dyan, saka tatapusin ko pa to eh. Bahala ka na ha. Noong Sabado, nagpunta kami ni Lola sa may bukirin. Namitas kami ng mangga. Nagpalipad din kami ng saranggola. Minda. Alam mo, parang kulang yan. Kulang? Parang hindi masyadong kapanapanabik. Ha? Paano mo naman nasabi yun? Kasi, kailangan mong ilarawan ng husto. Para pag binasa ng nanay mo, parang nakikita na rin niya yung mga kinikwento mo. Hindi ba malino yung pagkakasulat ko? Saka, nagkwento naman ako ah. Oo, pero kailangan mo pang ilarawan ng husto. Gawin mo isang talatang naglalarawan. Paano? Madali lang yan. Dagdagan mo ng pang-uri o mga salitang naglalarawan. Halimbawa, maaraw ng Sabado. Nagpunta kami ni Lola sa malawak na bukirin. Namitas kami ng mababango at madidilaw na mangga. Nagpalipad kami ng malaking saranggola. At bago kami umuwi, kumain pa kami ng masarap na buko na pinitas ng mabait na batang si Makmak. Oo nga no, parang mas maganda at parang mas totoo. Maganda tong malikbuang sino. Gusto mo ikwento ko sa'yo? Minda, nabasa ko na yun eh. Saka tatapusin ko pa tong sulat ko para kay nanay. Mamaya na lang tayo magkwentuhan ha. Kinabukasan, pasukan na naman. Minda, pwede bang mamaya na lang? Pumili ka na lang muna dyan ng libro. Gusto lang naman kitang tulungan eh. Salamat na lang sa tulong mo, pero gusto ko tong gawin na mag-isa. Salamat na lang ha. Minda, hayaan mo na lang muna ako. Gusto ko tong pag-isipan ng mabuti. Saka ayoko nang ini-istorbo ako eh. Sige na nga, iiwan na ka dyan. Minda! Nagalit yata sa akin si Minda. Gusto ko lang naman mapag-isa eh. Kaninang umaga, sumakay ako sa kalabaw. Nag-igib kami ni tatay ng tubig sa bukal. Dumaan kami sa bahay ni Aling Yeye. Doon ay namitas kami ng bayabas at pinakinggan ang pagkanta ni Aling Yeye. Teka, parang kulang ah. Alam ko na, dadagdagan ko ng mga salitang naglalarawan para mas malinaw. Kaninang mainit na umaga, sumakay ako sa malaking kalabaw. Nag-igib kami ni tatay ng tubig sa malayong bukal. Dumaan kami sa munting bahay ni Aling Yeye. Doon ay namitas kami ng matatamis na bayabas at pinakinggan ang malamyos na pagkanta ni Aling Yeye. Saan ba dito may lapis at pangura? Mama! Ano pong hinahanap niyo dyan? Gamit po namin yan eh. Naghahanap lang naman ako ng lapis at pamura. Hiramin ko lang. Kahit na po gamit po namin yan. Hindi niyo po dapat pakialaman ng basta-basta. Saka hindi nga po kayo nagpapaalam eh. Sobra ka naman. Kayo po ba gusto niyo pinapakialaman din yung gamit niyo? Ha? Ayaw. Pasensya ka na. Alam mo, kailangan ko lang kasing ulitin tong sulat ko kay Tuan Putli. Tuan Putli? Oo. Di ba asawa yun ni Manik Bangsi?
Kayo po si Manit Bossy? Oo, ako nga. Pasensya ka na, ha? Kailangan ko talaga ng lapis at pambura. Ayaw kasi ni Tuan Putli ang sinulat ko. Isinulat po para saan? Ganito kasi yun. Tagalangit ako at si Tuan Putli ay tagalupa. At para maisama ko siya sa langit at doon naman nirahan, kailangan dumaan kami sa 3 pagsubok. Nalampasan namin ang unang pagsubok. Nakadaan kami sa gubat na may matatalas na dahon ang mga puno. Ang pangalawa naman ay ang dagat ng apoy. Nalampasan din namin. Sa huli, kailangan naming tumawid sa bahaghari. Pero kailangan hindi niya ididilat ang kanyang mga mata. Ano man ang mangyari, kung hindi, mahuhulog siya sa bahaghari. Para saan po ba yung sinulat niyo? Dahil hindi makikita ni Tuan Putli ang madadaanan namin. Kaya isinulat ko na rito. Para basahin po niya ito bago po kayo tumawid sa bahagari. Para po hindi po siya matukso, imulat yung mata niya. Oo. Pero hindi niya nagustuhan itong ginawa ko. Patingin nga po. Makikita mo ang mga bundok at ilog at ang mga puno. Maaamoy mo ang mga bulaklak. Malalasahan mo ang hangin. Kaya naman pala eh. Ano kaya naman pala? Kaya naman pala ayaw niya ito. Hindi niyo kasi inilarawan ng gusto dito sa talata ang mga dinadaanan ng bahagari. Ayun o, nakasulat dyan o. Mga bundok, ilog, at mga bulaklak. Oo nga po, pero mas maganda po dito kung gagamit kayo ng talata naglalarawan. Talata naglalarawan? Lagyan niyo to ng, halimbawa, ano yung itsura ng bundok o ilog? Ano yung amoy ng bulaklak? At ano yung lasa ng hangin? Oo nga no. Ito po. Makikita mo ang matatas na bundok at mahahabang ilog. Pati na ang mga puno na may iba't ibang kulay. Maaamoy mo ang mababangong bulaklak. At malalasahan mo ang matamis na hangin. Ayan, ganyan nga po. Oo nga. Pero magugustuhan na kaya ito ni Tuan Putli? Sigurado po ako magugustuhan niya yan. Sige. Maraming salamat. Paano? Magpapaalam na ako. Doon ko na ito susulat sa amin. Sige po. Ha? Teka, isasama na lang kita. Ay, hindi po ako Halika. pwede. Hanapin po ako ng lola ko eh. Halika na. Hindi nga po ako pwede. Ganun ba? Opo. Sige. Alis na ako. Sige po, maligayang paglalakbay. Naligo na ako, ang saya, ang sarap. Ay, ako, masarap talaga maligo. Ibang klase, fresco. Ay! Ay, pero sandali, wala yata akong suklay. Paano na ito? Ay, ito, lalagyan ng mga gamit ni Diday. Sigurado ako may suklay dito. Si Diday pa, naku, mahilig magsuklay yun. Oh! Ay, Diday! Ang itsura lang ni Diday talaga, nakakatakot. Ewan ko ba kay Diday? Tingnan nga natin ang iba pa. Oh! Si Diday, wala puso. Ay, komedyante ka, Diday. Diday talaga. Ay, oh, tinan mo naman ito, nagulat. Oh. Ay, naku, Diday. Ewan ko ba saan ang suklay dito? Baka meron pa dito. Wow! Ang laki naman ito! Ay, Diday! Pwede ito isali sa mga pera. Ay, sandali. Diday! Gamit ko to, ha? Ha? Gamit ko to, eh. At saka Ah, lalagyan ko to, eh. ha? Bakit mo pinakikialaman? Diday naman, tinitingnan ko lang naman, hindi ko naman kinuha. Ikaw, Kahit na! Gamit ko pa rin ito. Diday naman, ay. O sige na, hindi ko na ulitin. Ikaw nang tiningnan ko lang naman. Huwag ka na magalit sa akin. Dapat Ikaw lang, naman, no? oh. Oo, si Para Diday hindi naman. na yan maulit. Oo,
Paulit ang alin, ikaw naman masyado naman, nagagalit ka naman lagi sa Ay, akin. ano, tingnan Wala mo. naman akong kasalanan. Bakit? Bakit hindi matawa? tingnan mo nga sa Ah! Hey! hindi pa ako tapos magpinta eh. Basa pa nga yung pinita ko kanina eh. Tinay naman, bakit di mo sinabi? Kakaligo ko na, ang sayang Oh, kaligo. kakaligo mo. Naku, mahal ko naman. Igalang mo ang gamit ng ibang tao. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Alikabok. Ayan, tapos na! Mahal kong nanay, kumusta na po kayo? Ako'y masaya naman. Nung maaraw na Sabado po, namasyal kami ni Lola. Pumunta kami ni Lola sa malawak na bukirin. Namitas kami ng mababango at madidilaw na mangga. Naglakad kami sa mga makikitid na pilapil. At bago kami umuwi, kumain kami ng masarap na buko na pinitas ng mabait na batang si Makmak. Ang saya-saya ko po. Joel! Uy, Minda! Ay, pasok ka! Minda, nagalit ka ba sa akin? Kasi gusto ko lang tapusin tong sulat ko eh. Ayoko lang talagang naiistorbo ako. Hindi, Jomel. Kaya nga ako pumunta rito para humingi ng paumanhin. Ha? Kasi naistorbo kita kanina eh. Dapat hinayaan lang kita makapagsulat. Ako rin naman eh, hindi ko gustong iniistorbo ko eh. Pag may ginagawa akong mahalaga. Paumanhin ah. Akala ko tuluyan ka na nagalit sa akin eh. Hindi. Tapos na ba yung sulat mo? Oo, gusto mong basahin ko sa'yo? Sige. Minda, sabi ko kung gusto mong basahin ko sa'yo ito. Jomel, pwedeng mamaya na lang pag natapos ko na itong basahin. Ha? Akala ko ba gusto mong... Jomel, hayaan mo muna ako magbasa ha. Kasi pinag-iisipan kong mabuti itong binabasa ko. At hindi ko ito matatapos kapag iniistorbo mo ko. Di ba ako nagsabi niyang kanina? Akala ko... Biro lang. Sige na nga, basahin na natin yung ginawa mo. Sige. Mahal kong nanay, kumusta na po kayo? Ako'y masaya naman. Nung maaraw na Sabado po, namasyal kami ni Lola. Pumunta kami ni Lola. Mas mauli na ako ha. Di ba? Ang ganda. Sige, paan. Sige. Kung si Minda naman kaya yung sulatan ko. Tama! Minda, nung una kitang makilala, wala ang bag mo nun. At ganun din ang ipit mo. Jomel! Ano ang sinusulatan mo? Wala, Minda. Tatapusin ko muna itong sinusulatan ko. Minda, ito pala yung hinihiram mong libro. O sige na, Minda.